Magandang araw mga ka-edoks at maligayang pagdating sa isa na namang episode natin tungkol sa update ng kaso ni Duterte sa ICC. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sige, pag-usapan natin ang pinakabagong development sa kaso ng ICC na kinasasangkutan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Noong Hulyo 24, 2025, sa isang pampublikong feeling na may mga naburang bahagi, ang pangunahing abogado ni Duterte, si Nicholas Kaufman, ay gumawa ng isang medyo matapang na hakbang. Direkta niyang sinabi sa International Criminal Court na ang panig ng depensa ay hindi maghaharap ng anumang alibi o testigo. Ibig sabihin, sa ilalim ng Artikulo 31 ng Rome Statute, na siyang rulebook para sa ICC, ang depensa ay hindi susubukang patunayan na si Duterte ay nasa ibang lugar nang mangyari ang mga di umano'y krimen. Ang eksaktong sinabi ni Kaufman, walang alibi na ihaharap sa pre-trial chamber. Huminto muna tayo at suriin ito. Sa mga kasong mataas ang profile na tulad nito, karaniwan para sa depensa na magharap ng alibi o magdala ng mga testigo para butasin ang kuwento ng prosekusyon. Kaya bakit lalaktawan ng grupo ni Duterte ang hakbang na ito? Well, ang hindi paggamit ng alibi ay hindi nangangahulugang umaamin sila ng pagkakasala. Nangangahulugan lang ito na pumipili sila ng ibang legal na estratehiya. Kaya, tungkol saan ang Artikulo 31, naglilista ito ng mga posibleng depensa tulad ng mental incapacity, duress, self-defense, at alibi. Ang alibi ay karaniwang nangangahulugang, tingnan nyo, hindi ito nagawa ng aking kliyente dahil wala naman siya doon. Sa kasong ito, nagpasya si Kaufman na hindi yon ang daan na tatahakin. Ngayon, ang malaking tanong, bakit? Maaring may ilang dahilan. Siguro inisip ng depensa na hindi ka panipaniwala ang alibi o magbubukas ito ng mas maraming tanong. Siguro ang buong diskarte nila ay hamunin ang ebidensya ng prosekusyon sa halip, tulad ng pagtatalo na hindi lang nagtutugma ang mga katotohanan o nawala man lang autoridad ang korte na dinggin ang kaso sa simula pa lang. O baka nagbabakasakali sila na ang prosekusyon ay walang sapat na matibay na ebidensya para makumbinsi. Isa pa na dapat tandaan, ang pananaw ng publiko. Ang paglaktaw sa alibi ay maaring mukhang mapanganib sa ilan, pero maari rin itong magpadala ng mensahe na kumpiyansa ang depensa o na hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na tutulan ang mga paratang gamit ang karagdagang testimonya. Ito ay isang sugal, pero minsan sa korte, mas kaunti ay mas mainam. Kaya, ano ang susunod na mangyayari? Patuloy na susuriin ng ICC Pre-Trial Chamber ang ebidensya at argumento ng prosekusyon. Kung walang alibi o testigo ng depensa, ang focus ay direkta sa kung ano ang mapapatunayan ng prosekusyon at kung sapat itong kapani-paniwala para sa korte upang ituloy sa paglilitis. Mayroon pa ring ibang kagamitan ng depensa. Maari silang mag-cross-examine ng mga testigo, hamunin ng ebidensya at magtaas ng mga legal na pagtutol. Sa madaling salita, ang grupo ng depensa ni Duterte ay hindi naghaharap ng alibi o testigo ng depensa. Hindi ito pag-amin. Ito ay isang estratehikong hakbang, posibleng idinisenyo upang panatilihing simple ang mga bagay at ilagay ang pressure sa prosekusyon. Kailangan nating maghintat tingnan kung paano ito magaganap habang umuusad ang pagdinig sa ICC. Kung gusto mo ng mas maraming update habang umuunlad ang kaso, pindutin ang subscribe button at ipapaalam ko sa inyo. Mga ka-edoks, heto ang malalim na pagsusuri at komentaryo ko sa desisyon ng legal team ni Duterte tungkol sa hindi paghain ng alibay o magpresenta ng mga testigo sa nalalapit na confirmation of charges hearing na sa ICC ngayong Setyembre 23, 2025. Ang anunsyo ni Atty. Nicholas Kaufman noong huling linggo ng Hulyo 2025 na walang alibay na ihaharap ay hindi simpleng pag-urong sa isang opsyon sa depensa. Sa konteksto ng proseso ng ICC, ito ay isang maingat na estratehikong galaw na may tatlong malinaw na dahilan. Una, limitado ang bigat ng alibay sa confirmation stage. Sa yugtong ito ng kaso,
Ang layunin ng pre-trial chamber ay suriin kung may substantial ground para tuluyang isulong ang paglilitis. Ang mga pahayag ng testigo o alibay ay hindi pa pinapahalagahan ng malaki sa yugtong ito dahil wala pang cross-examination o full trial setting. Pangalawa, pag-iwas sa maagang pagbubunyag ng depensa. Kapag maaga nilang iniharap ang listahan ng mga testigo o detalyadong alibay, magkaroon ng sapat na oras ang prosekusyon para saliksikin at kontrahin ang mga ito. Maaari ring malagay sa panganib ang seguridad ng mga testigo, lalo na't sensitibo ang kaso at marami ang nakamasid. Pangatlo, pag-focus sa dokumentaryong ebidensya at teknikal na argumento, imbis na kwento o personal na testimonya. Mas pinipili ng depensa na salungatin ang ebidensya ng prosecution gamit ang mga dokumento, magtayo ng depensa na nakabatay sa jurisdictional challenge at procedural flaws na maaari nang magpatumba ng kaso bago pa man ito mag-trial. Mga posibleng epekto ng diskarte. Sa positibong aspeto para sa depensa, pinapanatiling sealed ang kanilang full strategy hanggang sa oras na mas pabor sa kanila. Iniiwasan ang panganib na madiskredito agad ang kanilang mga testigo o alibay. Maaring makakuha sila ng dismissal kung sakaling may pakita nilang kulang o mahina ang ebidensya ng prosekusyon. Sa negatibong aspeto naman ng depensa, maaring magmukhang walang matibay na kontra-ebidensya si Duterte sa substance ng mga paratang, lalo na sa mata ng publiko. Posibleng gamitin ng prosekusyon ang kawalan ng alibay bilang indikasyon na hindi nila kayang itanggi ang mga pangyayari, kundi ay nakatuon lamang sa teknikalidad. Sa madaling salita, ang no alibi strategy ay parang pagpili na lumaban sa chess gamit lang ang mga piyesang gusto mong gumalaw. Pinapabayaan ang ibang armas para manatiling nakatago ang plano. Sa legal na aspeto, ito ay defensive containment, imbis na sa direktang salungatin ang istorya ng prosecution, sinusubukan ng kampo ni Duterte na putulin ang kaso sa ugat. Ngunit sa politika at public perception, ang ganitong galaw ay madaling gamitin ng kalaban bilang argumento na walang inosenteng kwento na kayang ikwento ang depensa. Kaya't sa darating na Setyembre, magiging malinaw kung sapat nga ba ang teknikal na depensa para pigilan ang kaso o kung magbubukas ito ng mas malawak na laban sa full trial. Kung may natutunan ka sa bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-comment ang iyong saloobin tungkol dito.